Iilan sa mga pwede mong gawing diskarte sa bahay ng amo mo. Number 1, gawin mong maging close sa madam. Ito ang una na dapat mong gawin kapag dumating ka sa bahay ng amo mo dahil si madam lang naman ang may say pagdating sa rules sa bahay. Number 2, dapat marunong ka mag-surveillance, yung para kang misis na alam mo kaagad kung may kiss mark at lipstick sa damit o leeg ng asawa mo. Matutuwa ang madam kung sinasabi mo sa kanya ang nangyayari sa bahay. Number 3, palaging sobrang malinis ang CR na ginagamit mo dahil dun ka pwedeng mag-power nap at huwag mong kalimutan na mag-flush para di ka mahalata. Pwede mo din doon dalhin ang pagkain kapat nagugutom ka kasi sure na walang CCTV doon. Number 4, marunong ka sa diskarte sa pagkain. Tandaan mo na iba ang oras ng pagkain sa ibang bansa, kaya dapat ikaw ang mag-adjust. Buksan mo ang ref at kainin ang pwede mong kainin. Kung may CCTV naman sa lutuan, tikman mo palagi yung niluluto mo ng madaming beses hanggang mabusog ka na. Alamin mo ang Facebook account at contact number ng agency mo sa abroad at sa Pilipinas. Kung sakali na may problem ka sa amo katulad ng salary at iba pang concern. Number 6, saulo mo ang number ng polo. Kung hindi ka inaasikaso ng agency mo, mainam na humingi ng tulong sa gobyerno natin. Paalala lang na siguraduhin mo na di ka talaga inaasikaso ng agency mo dahil malalaman din nila kung nagsisinungaling ka. Number 7, huwag tumingin sa mata ng lalaki na amo no, sa bandang leeg lang para makaiwas ka na maabuso at huwag mo din na hayaan na ikaw lang at ang lalaking amo ang nasa isang lugar. Umalis ka kaagad at lumipat ng ibang lugar. Sumigaw ka lang at pumalag kapag niyakap ka, sabihin mo na isusumbong mo siya sa madam kapag inulit niya. Sakaling inaabuso ka ay huwag kang matakot magsumbong sa agency mo para matulungan ka kaagad. Number 8, alam mo kung paano i-apply ang safety at security. Dapat alam mo kung nasaan ang fire exit at saan lahat nakapwesto ang mga gamit sakaling magka-emergency. Palaging mag-obserba ng paligid. Don't forget mag-leave lang comment at suggestion kung meron ka pang experience kung paano ka dumiskarte sa abroad para mas madami pang kapwa OFW ang maturuan natin. Maraming salamat mga kabayan.